Hi guys! Magandang gabi or magandang hapon. Pero gabi na kasi, ayan, madilim na po yung kapaligiran. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats. Kumusta po ang lahat? Nabibisi po tayo. Sa katunayan nga ngayon, medyo kararating lang namin. Nagpahinga muna tayo kasi nakakapagod po yung sobrang init. Dito ko na lang ilalagay kasi parang against the light po dito. Ayan, mag-ano na po tayo. Magluluto na po tayo. Magluluto tayo ng ulam at saka magsasaing. Medyo nabibisi po tayo ngayon kasi buong mag-araw po is nasa labas po kami Papa Beats kasi sa eskwelahan dahil nag-cardi sila sila Sia, Chrislyn, tapos nagkaroon po ng meeting about sa BDO na nagkaroon po ng may mga tickets, tapos siyempre naging official po natin. Official po tayo sa homeroom PTE lang, hindi po sa general PTE. So, tayo naman po yung naturingan na president kasi po, si Chrislyn, wala pa po siyang dati-dati, pag umpisa ng klase, wala po siyang advisor dahil si Chrislyn is section Sapphire. So, nahalo po siya sa section JED na ngayon yung pong baga namulatan na naging advisor po niya dahil yung maestra po sa Sapphire grade 3 mga anak. So, nawalan po sila ng teacher. So, ang nangyari po, yun, nahalo po siya sa section JED. Bali, kada section, hinati-hati yung isang section na Sapphire, in-insert sa iba-ibang section. Bali sila Chrislyn, napunta sa JED, 6 sila. So yun, pag eleksyon ng mga officer, nung mag-meeting, umpisa ng meeting, nakuha po tayong presidente. Tapos, bumisita po yung advisor po nila, nagpakita sa kanila, nagpakilala, nagkaroon na naman ng meeting. Tapos, yung nag-attend lang, 5 lang po kami na parents. So, nag-meeting, nag-eleksyon. So, ako na naman po yung napiling presidente. Na presidente po tayo sa 2 seksyon, JED at saka Sapphire. Ang nangyari po, meron po kaming tickets na para po, para sa project. Ay po yung siguro ang CS ng BDO sa parang nagbibinta ng tickets, tapos yung makabili po ng ticket, 350 yung amount, tapos malaki naman po yung mga prices. May 350 ka, tapos meron kang giveaway na Eco tumbler, parang ganito. Ang ganito guys, na tumbler, medyo mahal kasi nakuha ko ito 325 yata. 325. Ito po yung pinaka-giveaway sa isang ticket. Medyo mahal ito. Ito na tumbler. Tapos may kuta po kami. Kung makaabot po kami sa kuta, hindi na makakabayad ng project para para general PTE po. Hindi na makakabayad yung mga bata. Pero sa elementary, ganun. Basta ganun. Yun nga, kanina nakabayad po tayo ng tickets. Ang nangyari, wala pa po yung eco bottle sa Friday pa i-release. Tapos yun, nag-card day. Pabalik-balik po tayo doon kasi kanina klase pa sila. Tapos yung card din nila hapon, balik ako doon. Sobrang init po guys, pabalik-balik.
Tapos nagkataon naman, papunta po kami doon ni Papa Beach School. Tinawag po kami dito ng mga kalugar namin na meron daw pambigay ng bigas. So ayun, pinapaghintay po kami. So nakadalawang kada isang balot tag 3 kilos. So bali 6 kilos. Sabi ko naman ay salamat, hindi na po kami makakabili ng bigas. Kasi po dito household kahit hindi kabutante dito sa kanila, nakakabuti po. Kahit hindi kabutante sa isang lugar, binibigyan. Sa katunayan nga, si Papa Beach, palagi po siyang sa umpisa pa lang, kasi nung magbagyo ng Udit, nalista po siya. Meron po parang nag-survey, nalista po siya. So, kahit anong pambigay sa barangay, nabibigyan po siya dahil nandoon po yung pangalan niya. So kanina, syempre kilala naman po siya ng nagsurvey po dito. Binibigyan talaga siya. Tapos sabi ng nagbigay kapitan, kasi kasama yung kapitan, tas mga alipores ni kapitan. Sabi kong ilan daw kuno yung halimbawa sa isang bahay, kung ilan po yung nakatira na minyo, binibigyan ng tag 3 kilos. Yun. Dalawa kasi kay Christian at saka kay Papa Beach. Hindi na lang namin inano si Ronald kasi wala naman po yung niya dito, yung anak at saka asawa. At saka hindi pa naman po nakikita na may anak po si Ronald dito. Hindi pa man nila masyadong kilala si Duday. Yun, nalibre po kami ng bigas. So, pag alas 3, balik na naman po kami sa eskwelahan. Yun, nagperma na po. Tapos, sa awa ng Diyos, sa awa ng Diyos. Hindi, congrats kay Chrislyn dahil pa rin po siya. Meron din po siyang certificate, pero bukas pa daw ibibigay, sabi ng teacher niya. Lang po ako kanina, nagpirma. Okay naman po yung niya, yung grades niya. Mataas naman. So, sabi ng teacher niya kanina, kasi kaninang tanghali, nawala po ako kay Chrislyn. At tingin pa ako ng tingin sa school nila. Sabi ko, wala naman si Chrislyn. Nangyari po is, nagkaroon na po ng substitute yung advisor niya. So, mayroon na po silang, ngayon, substitute teacher. Kasi yung advisor talaga nila, Chrislyn, is December pa po, magtuturo. Yun. Meron na sila ngayon, temporary na teacher, kaya nawala ako. Tingin po ako ng tingin sa room niya ngayon, sabi ko wala naman si teacher, si Chrislyn. Akala ko na lumabas ba, kasi hindi naman po nakatingin, hindi naman nakakita yung teacher niya sa dati ni Chrislyn na nandun po ako. Yung classmate ni Chrislyn, sabi nasa Pikas daw sa kabila. So pinuntahan ko doon. So ayun, nagkita po kami kanina pagpirma ko sa card ni Chrislyn. Yun, si Ma'am Ivy po yung teacher niya ngayon, na yung section J naman ay si Ma'am Mary Ann. Sabi ni Ma'am Mary Ann, mag-ano na lang po siya daw ng bagong presidente or yung vice president ko, automatic na lang. Yun po yung magiging presidente. Yun nga, nalilito po ako kasi pag mayroong po mga contribution, siyempre, officer naman po tayo, tas naturingang presidente. Pwede naman po tayong umayaw, pero parang nakakahiya. Kaya yun, bali nagdalawang ticket po ako, pero sabi ni Ma'am Mary Ann, isa na lang daw yung bayaran mo kasi 2 section naman daw kuno, ako yung president. So, isa lang po yung nabayaran ko kanina. Tas yung eco battle sa Friday pa ibibigay. Yung certificate naman ni Chrislyn is bukas pa. So, ayan guys, magluto muna tayo kasi paggabi na. Sa
Saing muna tayo guys kasi alas 6 na. Sa ano na lang po ako magluluto sa butane. Hindi pa kami nakabili ng gas. Sa butane lang muna. Kasi mas madali makaluto kaysa sa rice cooker. Tapos yung rice cooker namin hindi kaya yung maramihan na luto. At saka hindi po nakakasya sa isang rice cooker yung sinasain ko. Kaya dito na lang po tayo magluluto. Dito, sa malaki. Anak ko, sumit lagi. Kumawin hani. Kayo tag-iribala. Tapos, sinabihan pala si Chrislyn. Sinabihan pala si Chrislyn kanina ng teacher niya. Chrislyn, pagbutihin mo pa sa second quarter, pagbutihin mo dahil iba na daw yung teacher niya. So, ano man, anong gagawin mo? Mas mag-aaral ka pa ng mabuti. Yun nga, sabi ko kay, sabi ko, si Chrislyn natututo kung sa eskwelahan lang. Natututo siya sa leksyon. Kaysa dito na tinuturuan siya. Parang na, yung, ni Chrislyn kasi, yung mga nagtuturo, pasigaw. Pasigaw, parang takot. Naka-10 up. Overtin ka? Oo. Nakaka-answer naman talaga. Si Sia din. Kasi natatawa ko kay kay Sia. Hindi nag-exam sila guys. Tapos, sinabay ko kay Sia, yung bag mo, ayusin mo. Parang mga basura yung laman. Kasi naghahalo-halo lang. Notebook, kung ano-ano lang. Basura sa mga snack. Sabi ko sa kanya, ayusin mo. Di ako yung nag-ayos. Tapos tiningnan ko yung mga mga papel, tapos coupon band na mayroong mga drawing. Puro siya check. Tapos yung test paper po niya, kusot. Di, inano ko, parang, inunat ko ba? Tiningnan ko. Yun pala'y, 25 items. Isa lang yung, isa, dalawa yung room. Tapos, merong, tatlo yata yung, basta yung mistake niya isa sa 25 items. Sabi ko, Sia, test paper mo naman ito, ba't hindi mo pinakita? Sabi ko sa kanya, sabi niya, kay ano kuno ito na siya, kay ano ito, kung baga sa atin, kay ano yan kuno ayun, ano yan. Parang, isip ba ni Sia, wala nang gamit, kasi chinikan niya. Yun, inano ko, parang plinastar ko sa misa, tapos pinicturan, sinin ko sa mama niya. Sabi ko kay mama niya, tingnan yung test paper ni ni Sia. Highest score pala siya. Kinusot. Ginawang basura. Tawa lang siya ng tawa. Kasi si Sia, wala pa siya talagang isip. Basta, lang siya sa eskwelahan, machikan, masaya na po siya. Kung meron siyang room, hindi rin iniintindi, basta sabi niya, mayroon daw siyang drawing doon. Ako na lang po yung nagchichik sa bag niya. Tapos si Chrislyn din naman, sa exam nila ngayon, parang highest score din po siya. May room din, mga 2, 3, ganun. Sa ilang items kayo? 25 din? Siya? Chrislyn? 25 items din ka mo? Oo, danay 32. Ha? Danay 32. Pero mati mo room hit 32. Ha? Pero mati mo room hit 32. Danay 3, danay 2. Yun. Yung niya, mistake. Room. Minsan daw 2, minsan daw 3. Ngayon, 10/10 daw siya. Sabi niya. Mas mabuti na lang hinahayaan kaysa tinuturuan. Si Sansan ganun din. Nung nag-aaral pa, mga elementary pa lang, maingay lang yung mama niya, tapos merong ganitong habang stick. Tapos palagi lang si Sansan umiiyak.
Dahil pag hindi po na tatama yung tinuturo or pinapabasa, ano kaagad. Yun nga, sabi ko, wag yung pasigaw na turo kasi yung bata na kahit ako nakikinig lang sa nagtuturo, lalo na yung pitujing niya kasi ang lakas ng boses. Parang nakatunganga. Yun, ako hinahayaan ko na lang sila kung meron silang assignment. Kung may assignment naman, si Papa Betch yung pinapaturo ko. Natututo naman sila na hindi tinuturuan. O, si Sia, hindi pa yun masyadong alam magsulat ng pangalan niya, yung Dicker. Pinapaturuan namin. Ayaw, parang siya, natatamad. Tapos, yun din, parang naiinis din yung nagtuturo. Tapos ngayon, tinitingnan ko yung niya, yung mga papel, alam naman yan magsulat. Ano na po yung niya, yung pagsulat niya sa pangalan niya is tuwid, ganun. Hindi na po nagkakalat. Natuto din. Isa sa tinuturuan. Kaya sabi ko, hayaan na. Halimbawa, yung kuya niya, yung magturo, agoy, nakakainis pakinggan, guys. Isang turo pa lang, yung malaki yung boses. Tapos yung pagtingin mo sa tinuturuan, umiiyak na. Pero yung sa akin noon, yung nagtuturo sa akin magbasa si tatay na meron lang pong letra na hindi ko mabigkas, pero sa isip ko, tama na yung babasahin ko. Natatakot lang po ako basahin na baka hindi tama, mapalo ako ng tatay. Hanggang sa guys, mag-aalas 12 na. Sabi ng tatay, huwag kang matulog pag hindi mo yan mabasa. Hindi ko naman binabasa kasi pag-akala ko, mali. Pagtingin ng tatay ko, nakalampara lang po kami noon ng siguro mga grade 3 pa lang ako noon, grade 2. Naalala ko yung pinapabasa po niya is Jose Rizal. Tapos anong taon po ipinanganak. Yun. Parang natatakot po akong basahin. Baka kasi magkamali. Mapapalo ako ni tatay. So, ginawa ko, hindi ko na lang yan binabasa. Sabi naman ng tatay, huwag kang matutulog hanggat hindi mo yan nababasa. Yun, natulog sila. Ako na lang mag-isa sa misa. Nakalampara lang. Diyan ako sa lamisa nakatulog. Ganun. Tapos, binuhat na lang ako sa higaan. Yun. Tatawa din po ako. Pero sa isip ko, tama na yung babasahin ko. Natatakot lang ako bigkasin. Kasi baka hindi tama, mapapalo na naman ako, guys. Palo na weight load. Yun ang uso noon. Nung alaw. Luhod. Saka dipa. Yung kila Sia, nauna naman po yung awarding nila, yung certificate ibigay kaysa sa card kasi yun sabi daw hindi pa tapos din mag-print ng mga card. Yun nga nasabi ko rin yun sa isang vlog ko na yung grades ng kinder hindi mga numero kundi mga letters. Ganun. So, kay Chrisley naman, kanina yung card din nila. Bukas naman po yung pagbigay ng certificate. Sa kanila na lang ibibigay. Hindi na namin kailangan magpunta doon. Sa Friday naman, card din ni Sansan. Yung mama niya yung nagsasabi sa akin, sa 18 daw card day ni Sansan. Sabi ko naman sa mama niya, hindi yun magsasabi sa akin. Kasi kanina, umagang-umaga pa, nasabon ko yun. Hindi yan magsasabi. Kaya doon
Siya sa mama niya nag-chat. Cardi daw niya. Magang-maga pa, nasabon ko yun. Alas 6 pa lang ng umaga. Naano ka agad ako. Tahimik lang tayo guys, pero pag nasusobrahan na, kailangan na natin mag-shout out. Ano pala yung niluluto ko? Ito, sa baton tawag nila dito. Budburong ito. Pero sa amin is galunggong to. 200 ang kilo. So balihin natin ko lang. Yung kalahati is papaksiwin natin, tapos preprituhin. At saka hindi tayo nakabili ng gulay. Kasi palagi naman kami gulay nung isang araw. Gulay, talong, kundol. Tapos minsan walang ulam, ganun. Kahapon, kagabi, nalibre po kami ng ulam dahil binigyan pa kami ni Alreds ng lechon paksiw galing sa bukid. Yun pa yung naging ulam namin kahapon ng tanghali at kagabi. Tapos medyo nagkulang, yun, nagbukas pa ako ng century. Maluluto na yung kanin natin sa kadadaldal. Magpaksiw po tayo guys. Asin, suka. At saka magprito po tayo dahil yung mga bata. Christine, kuha ka dito ng kuwan. Suoy. Doon, gulti nga suoy. Saan na ba yun? Ay, nalilito tayo kung anong kukunin. Suoy, teritoyo. Yun, suoy yung inuutos ko kay Chrislyn, suoy. Suka guys, yung kinukuha, tuyo. Uy, ginoo ko. Diyan po ako naaano. Suoy, suka guys, suoy. Tuyo yung kinukuha. Natatawa po ako kanina guys, kanina umaga. Kasi biglaan lang po uminit yung ulo ko. Alas 6 pa lang. Pinapakain ko na si Sia at saka si Christine. Tapos si Sansan tapos na maligo. Si Christian at si Ronald medyo nakahiga pa. Kasi yung pasok nila alas 8. Tatawa ko kasi salita ko ng salita pagtingin ko si Sansan, si Ronald at saka si Christian dito na sa likod ko, nakatayo na. Nakatawa po ako guys. Naisip ko tuloy na ganito pala yung mabuting panggising, yung minsan nakakapagmura ka na.
Ganon guys. Pumasok na lang po ako sa CR. Natawa ako, natawa. Alam ko naman, nagising na sila. Parang, syempre, yung mauna maligo, yung estudyante at saka yung mga, yung estudyante yung maunang maligo. Sila sunod na. Kasi, sa umaga, kung mauna naman si Ronald magising, makakagkapi na po siya, tapos makakagbihis na si Sansan. Si Sansan naman yung unang inihatid. Yung naghahatid? Si Ronald. So, bali si Christian nandito. Kapag katapos maligo ng mga bata, siya po yung sunod na maliligo. Na habang si Ronald is naghahatid pa kay Sansan, na pagdating ni Sansan, pagdating ni Ronald is tapos na si Christian maligo. Si Christian naman yung aalis muna, ihatid yung dalawa. So, pagbalik ni Christian, tapos na si Ronald maligo. Yun, aalis na po sila sa trabaho. Yun. Hindi naman po pwede silang magkasabay-sabay na maligo. Minsan kung as in tulog pa talaga si Ronald na medyo kailangan maaga pang umalis si Sansan, si Papa Mitch yung naghahatid. Tsaka mag-pre-pre na po tayo guys. Aboy! Wala nang butane. Yun. Then, kuha ka dito. 25. 25. Bili ka ng butane. Isa lang muna. Wala na rin yung mantika. Naubos na yung mantika sa tindahan. Uy, ginoo ka. Ayan, prito muna tayo guys. Prito. 25 ba? 25. Kahapon, si ano lang po yung nakapasok. Si Ronald. Kasi si Christian, hindi nakapasok. Ewan ko po kung ano yung nakakagat po sa kanya. Sa tainga. Yun, parang pakiramdam po niya nilalagnat. Tas namaga dito hanggang dito. Kahapon. Kaninang umaga, kahit masakit, pakiramdam masakit po yung tinga nakapasok. Nakapasok na lang guys. Kasi tumunog po yung transistor. Radyo tumunog. At ngayon naman po guys, sa tindi talaga ng init ng panahon kanina. Ayan si Sia, medyo may sinat po siya. Pero, pinano ko na po siya ng medisina. Pinainom. Ayan, nakatulog po siya, nakatulog. Ayan, si Papa Bits. Hayahay ang buhay. Sumasayaw pa. Utaklap. Nasayad na. Ada pa ko di siya. Pinainom ko po ng gamot. Saka uso naman talaga ngayon guys yung lagnat. Lagnat, ubo, sipon. Yun. Sabi ko nga kay Sia, minom ka ng gamot.
para ka makapasok pa bukas. Budburod yung tawag nila dito guys, sa isda na to, budburod. Hinati-hati natin para dumami, para magkasya. Ito pala yung yung bigay kanina na bigas. Yan guys, 3 kilo. At saka tingin ko naman po sa bigas, yung hindi po siya tulad ng dati na yung pinamimigay po na bigas is may ibang amoy. Tapos parang NFE po siya. Pero ito naman hindi. Yan, 3 kilo. So, bali 6 kilos. Thank you po sa kapitan dito. Minsan naman, tag 5 kilos yung binibigay. Kasi tinatanong ilang household daw yung nakatira sa isang bahay. Kung halimbawa 3 din ganito yung binibigay. Natatawa nga ako kanina kasi ang dami ng tao dito. Meron pong nagdadala tag isang sako na. Natatawa talaga ako na dalawa lang po kami diyan sa tindahan ni Papa Bits. Biglang dami po yung tao kasi dumating na si kapitan, yung kapitan nila dito. At tinatawagan naman kung sino-sino po yung nakatira dito, tinatawagan po ng naging leader, tinatawagan naman, pinapapunta, yun. Sabi ng iba, ay salamat, libre na kami, yung pambili ng bigas, mabibili na namin ng ulam. Mayroon na po kaming ulam mamaya. Sabi ng iba. Ako naman napapaisip din ako. Ay, salamat. Nalibre din po ako. Hindi na po ako makakabili ng bigas ngayon. Kasi namumroblema talaga ako. Dahil yung nabili nila Ronald at Christian na bigas, ito na lang. Siguro sobra 3 kilo din po itong natira. Tag 6 kilos yata yung binili din nila sa nung nakaraang Sabado pagsahod nila. Kasi pa lang bukas, Huwebes. Ilang saing na lang po yan. Hindi naaabot sa Sabado. Parang nalilibre-libre naman tayo sa sa bigas. Yung lang, yung mahirap talaga yung pang-ulam. Kasi syempre sa isang araw, medyo tipid-tipid nga kami ng ulam ngayon dahil nagbabaon lang sila Christian at saka Ronald dahil medyo malayo na yung trabahoan nila. Kanina hiram sila sa akin, tagwa 100 sa kanila. Kasi yun, pang-ulam at saka snack, sigarilyo. Yun, tag 100 sa kanila. Sabi ko naman, bayaran naman niyo ako pagdating ng Sabado, hindi yung partial. May balance. Kasi hindi po ako nakaka-bulo sa tindahan ko. Kasi yung binabayad nyo, binibili ko sa tindahan. Tapos, ayan, partial lang. Tapos, uutangan na naman. Dagdag. Nakabalance, dadagdagan naman. Yun. Natatawa lang yung dalawa. Sabi ko sa kanila, pasalamat nga kayo lahat, hindi ko linilista. Linilista kung walang ulam sa akin.
O, yung nagpapautang ng isda dito, may nagpupunta na, nag-iisda, bali sukian, nagpapautang siya sa 1 kilo. Limbawa, 250 yung kilo, babayaran mo yung 150. Tapos sabihin bukas na lang yung yung balance, yung 100. Eh, kung hindi pa tayo makabinta ng 100, o sasabihan natin na bukas na lang. Hanggang sa nagiging buwa. Pero ngayon, parang siguro ko kasi pag binibili niya, nire-remit kaagad niya, riniremit. So, ako lang siguro yung niya, pinapautang na hanggang bukas lang. Parang hindi, mga ilang araw na hindi nagpupunta dito kasi mainit. Sobrang init po sa araw. Pero pagdating ng ng madaling araw, yun, umuulan dito sa amin. Ang lakas ng ulan. Nung isang araw nga, umulan 1:00. Ang lakas. Ang lakas guys ng ulan. Ang sarap pakinggan po. Tapos hanggang na hindi tayo na nakabalik uli sa pagtulog, hanggang nag-alas 4 na, bangon tayo dahil nagsaing, balik matulog, hindi naman tayo nakatulog. Yung ginawa ko, nagpupo. Yun. Tapos pag sapit ng alas 5:30, babangon na naman tayo dahil magplaplansya po tayo. Tulad kahapon, yung uniform nila huli naman malabahan kahapon. Naglaba po ako kahapon yung uniform ni Siyat saka Preslin. Linaban ko lang po kagabi kasi para mag-uniform din po sila ngayong araw, Merkulis. Hindi ko po sila pinapag-civilian. Uniform ko lang sila. Hanggang bukas, Biyernes, complete uniform. Pagka Friday naman po is Girl Scout. Si Sia, mayroon na naman po uniform sa Girl Scout. Twinkle. Kasali na din. At saka, kasali din sila dalawa sa UN sa November 29. May costume na naman si Sia, yung costume ni Chrislyn na kanang parang Philippine costume. Siya naman po yung magsusuot ngayon na ginamit din ni Piang doon sa Tacloban, na siya po yung nanalo sa costume, si Piang. Tapos ngayon si Sia naman po yung gagamit. Tapos si Chrislyn, meron naman po siyang gown na dala ng mama niya noon, pero ewan ko sa kanya, ito nga hinangir ko. Pero sabi ng mama niya, France daw yan, France. Nakabaliktad po yan. Nagpalit yung isip ng mama niya, na lang daw. Philippines din po si Chrislyn, pero parang iba yung yung costume niya. Naman po tayo nito guys, magkakakanda pulikit na naman po tayo. Nakaluto na din tayo guys. So, ihahanda natin po yung misa dahil malapit na pong mag-alas 7, alas 6:58 na. Oo. Maghahanda na po tayo. Kasi palagi po silang overtime. Mga negro na po sila mga negro na sila Ronald at saka Christian. Dahil yung nila trabaho, rasis, siyempre. Mainit ngayon. Nasa taas po sila. Ano po yung nila ngayon, trinatrabaho. Tapos na po sila dito sa may Katmon Fire Station. Tapos na yung project. So, bali nandoon na naman daw sila sa Makaas. Gym ng Makaas Elementary. Mabuti na yun. Kasama na po sila sa may bonus. Isa dito lang magtatambay.
Target naman talaga ni Ronald na dito makapagtrabaho dito sa Cebu. Dahil doon sa Tacloban, meron naman pero hindi lang po nagtatagal. Dahil marami pong trabahador sa Tacloban, kulang naman po sa project. Laging ewan ko, basta ganun. So, napag-isipan ni Ronald na dito muna sa Cebu siya pagtrabaho. Timing naman po, yung dalawang in-applyan nila, yung isa na una, natanggap sila. Yun, grinab na po nila. Nakakapagpadala naman po siya kay Duday. Nakakapag-GCash din kahit papano. Dito naman si Sansan, yung dalawa na lang po yung hihintayin. Maghahain na lang tayo para hindi mainit lahat yung kakainin namin. Sakto lang. Sabi ko nga, nandito na sila. Dumating na sila. So, makakakain na po kami, guys. Timing lang po yung pag-uuras natin. Nilagnat siya dahil may ID na po siya. Nandun na po yung ID ni Sia. Natatawa po ako kasi yung ID ni Sia, kamukha po niya yung inalagaan ko ng 15 years old. Kamukha po niya yung nung bata pa. Nakahanda na po yung kapagkainan namin. Ayan. With juice, pineapple juice. Kain na po tayo, guys. Pray muna. Christine, pray muna. Yan, si Sia. Umiyak na. Dumating yung papa niya. Nagpapaano. Tapos Ginoo ko. So, ayan po guys. Kakain muna kami guys. Kakain muna kami. Kasi ayan, umiiyak si Sia. Dahil nandito na yung papa niya. Sininok tayo guys, sininok. Kain guys, kain. Si Sansan pagod pa yata. Dahil lang po siya. Naglalakad pa hanggang dito galing Muslan. Guba? Sira pala yung cellphone. Kanina pag garag pera, nakaligis kami ng cellphone. Ano ba? Hindi pinagragaat. Nahulog niya. Nahulog mo niya. Balik niya.
Bayot. Ay! Ay, masayang balawi. Pinahit ko ito. Yan nagkuhan. Tungod na kami nahulog. Ano ko, natado. Wala ka mo maglikay. Kaya kung dinigaitis mo na siya liwat. Wala na. Wala na. Hindi na good malalak ka. Nagpuro na pa nga niya. Ito na. Ito na niya. Hindi ba niya lang nalabir na nalak? Tapos na guys, tapos na. Sinalipit na lipit. Puslin. Shaira naman yung papakainin. Ayan si Shaira, naghihintay na si Shaira. Si Shaira, naghihintay na po siya. Naghihintay na si Shaira. Shaira. Naghihintay na si Shaira. Kuan taklob ito nga kuan. Prito. Taklob ang taklob. Diri adto may taklob ito. May taklob ito. Ay na ice cream on ba. Hinayat pagkuhay na yan. Is mga kuwan. Hugas muna tayo guys. Hugas. Tayo yung maghugas. Mga lingkuran. Linis ka na't mga lingkuran. Anay ko anak. Kanin ni Shaira. Ay, tayo din ni Siya. Ilan? Ano nga nito? So ayan guys, magliligpit muna kami. Inilitan niya buka, no? Bye-bye muna. Thank you for watching. Anong inedit? Ito. Book. Wala ito nga kabutok. Right ko na. Hindi naniniwala yung papa ni Sia sa ID ni Sia. Kasi ibang muka. Ito guys, bye-bye ulit. Thank you for watching.